Ano yung sa tingin yung ano, hilaw ba yung panawagan na i-abolish yung Senate? Ilaw, para Ay sa naku, akin. yan na nga ang gusto ko abolish eh. Oo, sige. Si Yan talaga. Ma'am Admin muna. Yan na talaga naisip ko kanina na ano, sabi ko nga pwede kayang yung Pangulo natin, no, yung gamitin yung kanyang power. Pwede kaya yun? Na, kasi naalala ko dati nung sa panahon ni President Marcos, di ba? Inabolish niya yung Congress, no? Congress. Both yun, Congress at saka Senate. So siguro ngayon, pag-isahin, no? Yung instead na dalawang chamber, siguro gawing isa na lang, no? I-merge yung Correct. Congress at saka Senate. Para isahan na lang. Kasi sumusobra itong Senado eh. Yung Congress, ang dami-daming mga kongresista dyan, 300 plus. So, ibig Grabe, sabihin, no? pag sila nagdesisyon, talagang tama yun. Pero itong Senado, pag nagdesisyon sila, hindi kasi konti lang yung numero nila no? So, Yung ano masyadong politika eh. kaunting lamang lang, mga 2-3, panalo na kagad sila kahit na mali yung kanilang pinanindigan, di ba? So, para sa akin, abolish na yung Senado na yan, emerge na, no, sa Kongreso, lower house, para wala nang ganyan na ginagamit nila sa politika, no? Sa sarili nilang ambisyon na politika ay ginagamit nila itong Senado kahit na hindi naman sila pasulduhan ng mga Duterte. Ang nagpapasweldo sa kanila ay ang taong bayan. Pero baliwala sa kanila ang taong bayan kasi dito sila naglilingkod sa mga Duterte, no? Kaya para sa akin, abolish the Senate. Oh, ikaw ba, Mr. Sponsor? Tama naman po 'yun. Kasi ang naiinisan ko dun sa ano po, no, sa dito sa lahat ng nanonood. Naiinisan ko sa Senate, ano talaga, masyado silang naano sa politika. Oo, nagtutulong-tulungan yung mga kalyado-kalyado. Kahit alam nila na mali, ginigiit talaga nila para sila yung mananalo. Para sa akin pabor ako doon, i-abolish na lang yun. Oh, ikaw, Ma'am Admin. Simplihan natin yung ginawa ng Senado kanina, yung kudeta nila yun ay para protektahan lang si Sara Duterte. Yun lang yun. Correct. Protektahan lang. Simplihan na natin in one sentence. That is for the protection of the Vice President. Yun lang. Wala nang iba silang yun yung sinusulat ko ngayon eh. Problema na, masakit pa rin yung ulo ko kasi kanina 2 yung screen na tinitingnan ko. Sinusubaybayan ko yung tantrums ni Bato de la Rosa doon sa Senado tapos yung sa plenary ng House. Grabe pala no, pag yung utak mo na ganun ba? Yung para bang 2 yung pinoprocess. Nahati. Madidrain ka po nun madidrain. Tapos si Sara nasa ibang pabor ka sa i-abolish na yung Senate. Oo. Iba, wala nang gamit. Wala talaga silang gamit. Ba't galit ka? I-abolish na, galit pa. Kasi abolish na yan. Emerge na sa Congress. Actually, alam nyo, hindi talaga natin kailangan ng Senado. Okay na tayo sa lower house. At ang lower house, kung talaga yung nire-representa ang taong bayan sa lower house. Yung mga kada district o yung mga kada party list. Mga tao yan. Tayo yan yung nire-representa ng house. So, correct. Anong gamit ng Senado? Meron silang constituents, no? Oo. Ang Senado, naman lang. So, wala sa akin walang politika. Lalong-lalo na ngayon, yung ginagawa nila, ay hindi sila, most of them, hindi sila senador para sa taong bayan, sa mga Pilipino. Correct. Senador lang sila para sa mga Duterte. Yun na yun. True. Compact talaga po. Ako naman, kasi ang kagandahan, nandun na ako, one step ahead na ako eh. Hindi kasi, ang naisip ko na kagad, pagpalagay mong isang senador, kasama lahat ng gastos niyan, siguro mga 2 million kada isang senador isang buwan. Sahod nila, pasahod nila, budgeting nila, siguro mga 2 million kada isang senador, 'di ba? Nasa ganun yung range. So kung 24 sila times 10 to 24. Putya mga nasa 400 million buwan-buwan.
Imagine mo yun, 400 million buwan-buwan matitipid mo. O let's say mag-conservative tayo ng calculation, 200 million buwan-buwan ang ma-save. Putya sa loob ng 4 na buwan, isang eskwelahan na yung mapapatayo. Oh, 'Di ba? Oo. Isang eskwelahan yung mapapatayo kung walang Senado. Eh, ang ganda nun. Hospital. 'Di ba? May mga O ospital. Oh. Tapos, matututukan na maigi yung flood control project. Magaganda yun. Madami mapupuntang maleta kay Saldico. Hindi na mahahati eh. Saldi ko sa PGMN. Hoy, mali Kay- wala. Sa PGMN pupunta yung maleta. Di ba? Tama pala. Eh, di sana mga mahigit 300 million pa yung mahihingi ng PGMN, no? Oo. lalaki yung sahod ni Boy Fake News. Baka hindi lang 1 million, baka aabot pa ng 3 million yun per month. Biruin mo, no? Ang laki ng matitipid natin dyan. Baka naman may nakikinig dyan. I-abolish na yung Senado na yan. Oh, example. Yung opisina ni Bato de la Rosa, di ba? 6 months siya nag-awol. Tapos nagpakita kanina. Alam nyo ba, sa opisina lang ni Senator Bato de la Rosa, halos lahat ng kanyang staff ay kanyang anak, kamag-anak, Correct. kamag-anak, anak, mga Ipag pamilya niya yung nandoon nagsa-staff sa kanyang sa kanyang opisina. Nandoon. So sumasahod yung dalawa niyang anak na babae ng galing sa taong bayan na sweldo. Family corporation ang tawag po nun. Ganun nga talaga, lalabas, halos nasa 2 milyon kada isang senador, buwan-buwan. Ganun talaga. Ilan yung staff niya ron? Mahigit 30. Oh, Eh, tapos senador- dalawa doon sa kanyang staff anak niya, daughters. Yun ang matigas sa muka. No? Eh, biruin mo, may tawag dun eh. Nakita ko pinost ni Prof. Contreras yun eh. Nepotism. Nepotism or Nepotism. Nepotism. Yun lang. Hindi ba necrotism? nepotism. Hindi. Patay yung negro. Sa patay yun. Joke lang kayo naman, no? Pinapatawa ko, hindi ko na mapatawa ngayon si Ma'am Admin Rich, ah. Seryoso, ah. Sino bang ginagaya mo? Si Look to my eyes. Yung face ko kasi Babanata kita sa camera. yung mukha ko kasi Si ngayon, Tulfo. yung parang banat na banat siya na bawal ngumiti. Pero okay naman eh. Kaya kapag pinapatawa mo ako, parang Hindi na kita papatawanin. Love shoutout sa iyo, Ma'am Lucy. Ayan. Pero no? Ang tag dito, muna tayo? Ano pa ba yung mga nangyari kanina? Si JVRC to. Ano sa tingin nyo? Silent sila. Hindi natin alam. Dalawa sila. Ni Senator Migs. Si JV Ejercito tsaka si Mick Sobiri nag-abstain. Hindi, sigurado kasama na sa usapan yan kasi okay na eh. Kung boboto sila, magtatabla. Wala pa rin. Oo. Magtatabla. Kung boboto sila kay Soto. Tatabla. Oo. Kasi magiging 12 sila. Si Bato de la Rosa, titisudin natin yan. Sa hagdan pa lang, titisudin na siya eh. Kaso po, nakaligtas ko lang. Hulihin lang yan si Bato, hulihin yan. Para And then, mawala yung moral nila. Bababa yung moral nila. Hindi, tama. Dapat talaga hulihin si Bato. Hindi lang dahil para mawala yung moral nila or para at least masira yung diskarte nila, tas para magsisihan sila. Hindi lang yun, isa sa kanila magpakamatay, wag naman sana. Hindi yun dahilan eh. Kundi dapat managot sila. 'Di ba? Doon sa kasalanan na ginawa nila sa ICC. Pero kung gusto nila talaga magsisihan, gusto nila mawala moral, bonus na rin yun, pero managot talaga dapat siya. No? Tayo si Pia Cayetano, no? Hindi ko, tapos yung 2 bilyar.
Ang ganda ng posting ni ano kanina eh. Si Bill, karamihan, yung may kaso. Yung apat doon may kaso. Si Jinggoy, sino ba isa? Si Jinggoy, si Escudero, si Joel Villanueva. Puro may kaso. Kampi-kampihan. Oo, Kampi-kampihan sila. pinoprotektahan nila yung sarili nila. Si Lauren Ligarda, pinoprotektahan yung anak niya, natungaw. Yung 2 bilyar, pinoprotektahan naman negosyo nila. Si Robin Padilla, maliit naman titi niya. Sino ba isa? Lutang yun eh. Lutang talaga yun. Ano, Si Pia Cayetano, syempre. Di ba? Kapatid niya eh. Oo. protektahan niya talaga, papaboran talaga niya. Ang ina si Robin, wala namang bilang yun. Nagkabilang pa kanina ng isa kanina. Buwisit talaga oh. Kaya inis na lang ako dun eh. Sabi ko wala na to. Wala na. Pinababoy na tayong sambayan ng Pilipino. Ginigisa na nila eh. Correct. Ginigisa na nila tayo. Wala pang update about kung nakarating na sa Senado yung papel, yung articles. Tingnan natin. Dapat nila yun dapat nila ihatid ngayon. Dapat nila ihatid yun ngayon. Nandun si Bato eh. Nandun lang sa loob eh. Oo, May dapat day nila na yun. May night na. dapat Ay. may Dapat magre-receive. Dapat Pucha, na point na ni ano. Ni PBBM si Senator Trillanes, DILG chief. Joke lang. Para umasa lang kayo. Pinaasa ko lang kayo. Hindi, si Jesus Palsi, si Attorney Jess, kala ko naman, sabi niya, tomorrow, President Bongbong can announce legally, Senator Trillanes, pucha. Yun ang maganda. Tama, i-announce na. Doon na inauguration sa labas ng Senate, no? Mag-inauguration na si PBBM doon, tsaka si Senator Trillanes, pucha, ang ganda nun. Si Sentry ba o si dating si Abalos? Si Benhor. Si Benhor ba? Si Benhor? Dalawa ko kasi Si Benhor nagpapatawag ng press con pero katabi niya na yung target. Pinipresenta niya na yung kanyang target. Si John Vic pag-press ko tapos sabihin nasayang nasalisihan kami ni Atang Biruin mo yun, ipipress con niya pa yun. Ito talaga si John Vic, Nahahalata na nga siya eh. Biruin mo, nagpa-press con. Tinawag yung mga reporter na, ano po sasabihin nyo, sir? Muntik na namin mahuli kanina si puta sayang, muntik na. Ayop na press con na yan. Walang Joe. Naloko na ang Pilipinas. May dumaan na anghel Talk about sa kay Sir John Vic. Parang tinanong siya kung meron ng file na kay Bato. Hindi sumasagot. Halatado talaga siya. Kaya nga nantayin natin kung sino talaga yung itata talaga ni PBBM para matapos na tong tirada nila dito na paginigisa na nga tayo. Tapos ayun poprotektahan pa talaga nila si Bato, anak ng buhay naman. Ang masama pa, gusto pang ipahuli yung mga yung mga uhuli. Oo. Baliktad. Yung arresting officer. Kaya Anak antipaklong question ngayon sa law. Bakit mo iko-contempt yung mga arresting officer na sila dapat ay nagpapatupad nga nung batas. Nagpapatupad sila ng batas, ididitina mo, iko-contempt mo yung nagsumasagawa ng law enforcement operation dahil sila yung hinuhuli. Yan Si Fiscal EJ, alam ko may sinabi na si EJ dyan Ganun po yung ginagawa ng mga Duterte. Kung kakasuhan sila, magka-counter sila pabalik. Hindi nila sasagutin yun, hindi nila haharapin. Nakita, may pattern na may pattern. It's already planned na para alam naman natin kung ano talagang galawan nila. Ayaw lang nila aminin yun. Kasi they are acting that they are the victim, mali yung administrasyon. Even though sila yung hindi tumutupad at kung ano nakalagay sa institusyon ng bansang Pilipinas. Ganyan ang utak talaga nila.
Hindi, ngayon, ano sila, they are, the Duterte's think they are above the law. yung Tapos kahit nga sa Davao, sa lugar namin, ito madaming enabler ang mga Duterte na thinking na above sila sa law. Hindi, nagsimula lang nung maging mahina yung nung si John Vic na sa DILG. Wala. Ampaw talaga si John Vic. Pero 'di ba tawag po nun is obstruction, no? Obstruction. Pag ganun yung ginagawa nila. Pwede. Hindi, kasi ito sabi ni legal POV, sabi ni Fiscal EJ, can the Senate protect Senator Bato? There's a lot of, asan ba rito sinabi niya? Direct surrender on the local, blah, blah, blah. The Senate Nasa loob. is not a sanctuary. Hindi kasi di ba yung president naman dyan, si Senator Laila Pero de pag Lima, nasa loob, hinuli ng may session. Di ba? Si Senator Trillanes, hinuli nung walang session or baliktad. Parang ganon. So, dapat bakit hindi pwedeng hulihin si Bato, no? Yung gagawin Pero nila ang alam ko pag nasa loob sila ng Senate, hindi sila pwedeng hulihin, no? Pwede silang kumbaga kakandungin sila ng Senate. Pero pag lumabas sila, yun, doon sila pwedeng hulihin. Si ba hindi hinuli sa loob? Alam ko. Si Senator Trillanes? hindi po sa labas. Lumabas siya. yun eh. Lumabas Eh siya. si Senator Laila de Lima? Lumabas din. Lumabas din. siya. Ayun, Yun si yung Bato. Bago nag-voluntary si na Can you get my phone? Rita de Lima. Please. Nagpatawag Get kayo me my siya phone. ng question bago siya sumama sa mga aresto sa kanya. Yun. Parang yan yung nila na pag nasa loob ng Senate, bawal. Si Bato duwag. So si Bato, hindi yan lalabas dyan lang yan siya. Kasi ayaw niya mahuli. Nakakatawa si Bato, no? Nung 6 months ago, ayaw pumasok. Ngayon nandun na nakapasok, ayaw nang lumabas. Walang yan, no? Tapos yung kinakainisan ko pa doon, no? Sir Banat Boy Mandirigma. Ito, yung sa lahat admin, Ma'am Admin, no? Yung kakapasok mo pa lang tapos magwawala ka doon. Anak ng buhay. Conduct wala na eh kasi dapat as a public servant, no, meron tayong code of conduct. Yung kailangan mo talagang patience mo doon. May nagtanong ba talaga sa kanya na bakit ka pumasok? Opo, Wala. yung isang meron Tinanong, bakit ka pumasok? Parang ganon. Okay. Yun yung tanong mismo. Parang yung reporter yata yun eh. Nagtanong. Nanonood dun sa sa labas nung yung may harang, di ba? Yan doon. Siyempre, nagtataka ba't pumasok, no? Eh, obvious kung bakit siya pumasok. Di ba? Almost 7 months hindi pumasok tapos biglang papasok dahil impeachment. So, halatang-halata na dahil papalitan nila si SP Soto, 'di ba? Kaya siya pumasok. Dahil poprotektahan nila, kailangan na nila protektahan si Sara Duterte. Si Sara. Kasi alam nila, once na mag-start yung impeachment na yan at makita ng taong bayan muli doon sa impeachment, yung mga ebidensya, wala na. Mapipilitan sila yung mga senador na nag-oust kaya sa Senator Soto. Mapipilitan sila na kasi nakikita natin na yung kamalian tapos sila isasalba nila si Sara Duterte dahil kaalyado nila despite the overwhelming evidence na yung pinagagawa niya nakabulastagan. Hindi na yun, wala. Ang mga taong bayan na talaga yung magagalit pag mali ang desisyon ng mga senador. Opo, pag mali. Pero ang tindi na nagpopondo sa no? Sa mga Duterte. Biruin mo, may nagrarally na ngayon sa labas ng Senate para kinakaano yung mga NBI. Biruin mo, yun ha? May nakaredy na kaagad. Putya, pagka ito.
Ano, Ganun na bali, tayo. ang ginagawa, Mag-rally na tayo. ang ginagawang PR narrative ng mga Duterte, yung aliado nila, is i-gaslight ang buong Pilipinas. Palabasin na mali yung Tama, ginagawa tama. ng ating mga otoridad. Yun yung ginagawa nila, gaslighting. Mali ang Yung conditioning kasi. ang pinapalabas nila na sila yung tama kasi maka-Duterte sila yung tama, sila yung laging tama. Perfecto Mag-rally na sila. tayo. Oh. Oo nga. Ano? Ano na nga eh, ano tawag dito? Punta dito sa Manila. Oy, successful yung una nating impeach Sara movement, di ba? Kaya ulit Mag-rally nating na ulitin tayo. yun into a bigger scale siguro ngayon. Kahit Talaga, wag na munang talaga. i-abolish yung Senado, eh, basta ma-impeach si Sara. Yun naman kasi yung essence nung impeachment eh. Ako, kaya ako naman gusto talaga matuloy yung impeachment kasi naniniwala ako na hindi karapat-dapat si Sara na mailuklok bilang presidente or kahit anong office. Kasi una, may tililing. Yan, sigurado nang may tililing yan eh. 'Di ba? Tapos, putya, napaka-bobita eh. Narinig mo ba mag-speech? Putya, yung mga itok-itok niya, yung, 'di ba yung mga ganun, dating-dati pa, mahina talaga kukutin ni Sara. Ang problema, ang pangit na epekto kasi na bobo si Sara. Alam niyo yung natotolerate ng mga DDS? Paano, 'di ba? Pangit maging trend yun eh. Bobo para presidente mo, bobo yung mga taga-sunod. Putya, baka maging bobo na tayong lahat niyan. Big love shoutout sa Sir Jason Fermin. Ayan. At saka delikado pag si BP Sara hindi mano. Si Inday Sara, hindi si Inday Sara yung mano. Delikado. Ang utak kasi nila, yung puro ganti, puro tapang, no? Puro tapang. Pero wala sila, hindi mo nakikita sa kanila yung pusong makabayan. No, aanin ng yun, aanin ng community ng Pilipinas yung mga ganung leader. Delikado yun. Magkukos lang ng yun. Magkukos lang talaga ng distraction yun. Pag siya yung kaya dapat i-impeach talaga siya. Kaya hindi ako tuloy, gusto ko talaga ma-impeach talaga siya na Kaya nga eh. delikado. Kailan pwede i-appoint yung mga 1 year na tumakbo last year? May 11, di ba? 11 ata. Tapos, ngayon. Pwede na ngayon. Na-lift na yung ban ngayon. Ngayong araw, lifted na yung ban. Bukas, lifted na yung ban ng 1 year election bar ruling. So, pwede mag-appoint si PBBM ng gusto niya mag-appoint ng bagong cabinet members. Isa sa kanya yun. Kasi pribilehiyo ng presidente. So, yun. Mabalik na si Abalos. Si Abalos na nagpe-press con, pero nagpe-press con, tapos nandun na yung tao sa tabi niya. Successful yung niya. Si Abalos. Si sa tingin niyo naman, si Boying ba? Anong tingin niyo kay Boying? Kay Ombudsman Boying? sa real talk talaga to, Mandirigma, no? Sige, ikaw. Parang nahalatado na talaga siya. Umpisa pa lang nahalatado na talaga siya. Para siyang para siyang kabayo na nasa loob ng administrasyon ni PBBM. Tapos wala siyang pakialam. Nahalata na siya na para siyang spy doon sa loob. Hindi, real talk talaga to Pag naano mo na, iba kasi yung galawan niya. May nagtanong nga sa kanya kung naka-file na yung laban kay Bato de la Rosa, ay Senator Bato. Hindi sumasagot. So ibig sabihin, pansit talaga siya sa loob. Kasama siya ng mga gisado, pero di umano pa lang 'yun. Kasi halatado na talaga, tagal na eh. Tagal na, ang hina niya gumalaw. Tapos puro siya namataan, puro siya yung kapalpakan, marami. Marami pa talaga. Pero sa inyo, ano pong masasabi niyo? Si Ma'am Admin. Sumbong mo kay Tulpo. Bigyan ko muna siya ng benefit of the doubt, no? Kasi okay. ito kasi mga Rimulya, matagal kasi itong talagang kaalyado talaga ng mga Marcos. Mga Marcos. Since panahon pa ng tatay niya yan, no? At matagal na rin na talagang magkakaibigan yan sila
PBBM, yan sila, yung mga Rimulya na yan. Magkababata yan. Bigyan ko muna ng benefit of the doubt. Although minsan meron akong napapansin at meron akong hindi nagugustuhan, pero sabi ko nga, hindi muna ako babanat. Bibigyan ko muna ng benefit of the doubt at titingnan ko muna, mag-observe na muna ako. Pero kung talagang wala akong makitang yung gusto ko na Pag-asa, nararapat oo. ng tao. At saka na siguro ako magsasalita. Babanat. No. Oy, mga friends, Ikaw, Ma'am Admin. Tita Admin, Dr. Uy, may 7 minutes pa. Sabihin mo, mag-boying ka muna, yung boying muna. Si Boying? Oo. Well, nahihinaan ako kay Boying kung ano naman napakabilis ng kanyang kapatid na yung si Pogi, si John Vic Pogi Rimulya, kung gaano naman mapagkaaligaga. Ito naman si Boying medyo matamlay-tamlay pa. Matamlay pa. Pero ang na kay Boying kasi na siya hindi na talaga siya masasabi natin na tao ni PBBM sa kanyang posisyon ngayon kasi Correct. ibang ahensya na yung ombudsman, independent po yan na constitutional body ang ombudsman, so hindi na po siya nag-a-answer sa kay PBBM. Kay PBBM. Iba na po siya, kagaya po siya ng COMELEC, kagaya po siya ng Commission on Human Rights, iba po sila, mga independent constitutional body na po sila. So si Boying bakit si Martin? Bakit si Martin yung lagi yung pinag-iinitan? Oo nga, si Martin lagi. Bakit si Cheese? Nasa na? Diba? Oo. Tama nga, no? Maraming Hindi, pero the evidence. least na pwede nating sabihin is at least hindi dapat ipakita ni Boying Rimulya na maka-PBBM siya. Apa. Oo, hindi niya. Yun din Oy, ang sige, maganda pakawalan doon. na natin yan. Pakawalan na natin si Salamat sa inyo mga I have to po kasi kailangan ko po. Meron pa po akong isang collaboration. Wow, yung lola nyo mahaba hair ngayon kasi in demand. Ay, sikat. So thank you, Admin Rich. Thank you, Banat Boy. Sige. Thank you, Mr. Super. Hello And po. I will see Thank you you all rin. next collab. Bye-bye. Good night. Bye. Salamat. Oh, hindi man lang umabot ng good news. Puro bad Hindi news. umabot ng good news. Hindi, pero kayang-kaya naman nating tatlo yan eh. No? Hayaan na natin niya. Huwag na natin isama yan si No? Eto. Ang tawag dito, ako naman kay Boying. At saka kay ako kasi bilang loyalista, ayoko rin maging bulag talaga eh. So, ang immune lang talaga sa akin, si PBBM. Siyempre, kahit pag gumawa ng kalokohan si PBBM, ang maximum na pwede kong gawin, baka hindi ko na kastiguin si PBBM, hindi ko rin babanatan. Hindi ko siya babanatan, pero hindi ko na siya susuportahan. Yun yung max na pwede kong gawin. Pero, hindi immune sa akin yung mga kasama niya. Pwede kong banatan, pwede kong i-criticize. Ako naman kay Boying Rimulya, alam ko dati para magkababata naman yung mga yan. Ang sa tingin ko, loyal naman siya kay PBBM. Kaya lang, yun na yung ginagawa niya. Yun na yung max na pwede niyang gawin. Baka medyo mahina lang talaga kakayahan niya. Or, syempre limited yung reach niya, no? And siguro, kagaya din ni Ma'am Admin Rich, benefit of the doubt, baka yung max ng kanyang capacity or yung scope of or yung reach ng kamay ng ombudsman hanggang doon lang. Bounds siya doon sa batas. 'Di ba? Pero dati bilib ako kay Ombudsman Boying pagpasok niya ng pagiging ombudsman. Tapos yung mga sinasabi niya na, "Putya, 2 weeks pa lang ako dito." 2 weeks na ako dito. Ito pa lang nagagawa. Pero sabi ko po siya, grabe, mukhang hahataw talaga si Ombudsman Boying. And besides, wala naman na siyang posisyon na gustong takbuhin. Solved na siya sa pagiging ombudsman until the finish. So, medyo yung probability na bumaligtad si Ombudsman Boying,
siguro meron, pero mataas yung probability na hindi siya babaliktad. Na hindi, sa tingin ko, the max na pwede niyang is to be really fair or gawin niya lang yung trabaho niya. Ginagawa niya yung trabaho niya. Yun yung sa akin kay Ombudsman Boying. Si John Vic naman, pagdating kay John Vic, sa tingin ko, si John Vic, ganun lang din eh. Iba kasi yung lang eh, galing siya sa pagiging gobernador eh. No, siguro he wanted to implement something na he was doing right dun sa lugar niya before. Unfortunately, ngayon medyo mas malawak yung national yung posisyon niya, 'di ba? Bilang secretary. Medyo siguro malaki pa yung room for adjustment para ma-perfect niya yung craft niya sa pagiging DILG. So, kayo ba ano bang gusto niyo pang pag-usapan? Good news na ba tayo o ano? May update ba? Sige, good news tayo. Yes, tayo wala pa tayong update kay kay Oo nga eh. kay Forrest Gump eh. Hindi, Kukulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dupites, dupites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news
Manggat